Ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maininaw na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sabi ni Pablo, tandaan niyo yung pinanggagalingan ng pagkakababagi, mga katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan. Sa mga kapatid, ang napag-aralan ng mga Kristiyano noong una, yung aral na totoo, merong nagtuturo, mali dun sa aral na yon, laban dun sa aral na napag-aralan nila. Sabi ni Pablo, umiwalay kayo sa kanila, lumayo kayo sa kanila, magsilayo kayo, sapagkat ang mga gayon hindi naglilingkod kay Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ang pinaglilingkuran yung sarili nilang pakinabang at interes, pinapahiwalay ka ron. Dapat humiwalay ka doon sa mali, kahit pa sabihin nilang mabait sila, pag mali, aalis ka sa mali. Yun ay nakasulat sa maraming talata sa Biblia. Pag mali, dapat umalis ka. Sa 6:17 ng ikalawang Korinto, sa Cebuano, pakinggan mo ha. Tungod niya na manggula ka mo sa taliwala nila, managpagulang ka mo, nagaingon ang Ginoo, ug dili ka mo maghilabot sa mahugaw, ug pagadawaton ko kamo. Ayon, magsialis kayo sa kanila, mga sihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong iipo sa mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, maiimpyerno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, fanatismo na yon. Panatiko ka na lang, hindi ka na religyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. Hindi ka magiging dapat sa Diyos. Pag alam mo ng mali, doon ka pa rin. Mali mo yun. Sana naunawaan mo, kapatid, naman ang sagot sa tanong mo. Maraming salamat po, brother.